That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Amen. A pure heart. That's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided. Yes, amen. Rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Yes, Lord. Sweet aroma of worship rises to. Let's sing again, A Pure Heart. God bless, Mother Dean. A pure heart, that's what I long for. A heart That follows after thee. Amen. a pure heart, That's what I long for. a Heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. Heart that hides your word, so that sin may not come. So be it, Lord heart Jesus. that's undivided. United, one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that Can you sing it once again? A heart that hides your word. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hides your word, so that sin may not come. So be it, Lord. Help us, Lord. Cleanse our hearts, purify our minds sa gabing ito, Diyos. Needs compassion that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen and amen. Ating palakpakan natin, Panginoon. Yan po ba ang ating desire sa gabing ito, mga kapatid? Linisin tayo ng Diyos, ang ating mga puso. Isang puso na nagtatapat, isang puso na umiibig sa Kanya. Isang puso na walang ibang laman kundi ang ating Panginoon lamang. Sabi dun sa ating inawit, isang puso na sa Kanya lamang nagmamahal, isang puso na tanging sa Diyos lamang nakaptuon ng atensyon. Isang puso na nadalisay. Yan ang ating idalangin sa gabing ito. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, sila lamang ng mga dalisay na puso makakita sa Diyos. At kung sa gabing ito, ina-expect natin ang ating Diyos, sila lamang ng mga dalisay ng puso makakita sa Diyos. Kaya tayo ay dumalangin, humingi ng paglilinis, paghuhugas natin mga puso, na hindi natin kayang gawin sa ating sarili ito, ang Diyos lang makagawa, upang sa gabing ito rin ay makita natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga paggawa sa ating kalagitnaan. Tayo muko at nalangin, nakila namin Diyos, papagpala namin ang masalangit, dapat kang saulian ng papuri, ng pagdakila at pasalamat. O Diyos, ano mga sirkumstansya, ano mga kalagayan, tunay nga na masabi namin sa gabing ito, dapat ka. Dapat kang saulian ng pasasalamat. Dapat kang itaas sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Dapat ka napapurihan, sabihin ang lahat ng iyong mga mabubuting gawa sa aming mga buhay, sapagkat sa bawat araw, sa bawat sandali, napakabuti mo, Diyos. At ang iyong mga gawa ay dakila sa aming mga buhay.
O Diyos, marami mong mga kalungkutan sa nakalipas na mga araw. There may be pain in the night, pero pinatunayan mo sa iyong mga salita, napatunayan namin sa iyong mga sariling karanasan, na ang kagalakan ay binibigay mo sa bawat isa. Hallelujah! At ito hindi kagalakan na mula sa aming mga sarili, ito kagalakan na nagmumula sa iyo. At ang kagalakan na nagmumula sa iyo, ang sabi mo sa iyong mga salita, the joy of the Lord becomes our strength, is our strength sa aming mga buhay. Kaya sa mga sandaling ito, here we are still standing. It's by your grace, Lord. It's by your strength na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay. That is why, Lord, sa kabila man ng maraming mga sirkumstansya, mga mahal namin sa buhay, mawalay man sa amin, nandiyan, Lord, nakatayo pa rin kami sapagkat meron kang buhay na pag-asa na pinagkaloob mo sa bawat isa. At ang sabi mo sa iyong mga salita, may we find comfort sa pamamagitan ng pagbabahagi, pag-share ng iyong mga salita, na mga salita na ito na mystery, na hindi kami lahat magsisipagtulog, but we shall all be changed. At lahat ng mga nauna na, ng mga mahal namin sa buhay, ng mga kapatid kay Kristo, lahat sila ay bubuhayin mong una, O Diyos, babangunin mong una, at kami kasama-sama, we will go up yonder sa araw na ikaw ang siya nag-appoint para sa aming mga buhay, O Diyos. But yet, Lord, while we wait for that wonderful day, tulungan mo kami. Bayaan, Lord, na sa bawat araw ng aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik, ikaw ang siyang mahabag sa mga buhay. Linisin mo kami katulad ng aming inawit. Padalisayan mo, kailangan namin ng iyong mga salita na magsisilbing lampara sa aming mga daanan, O Diyos. Bayaan na ikaw ang mangusap sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Katulad ng pag-aantay ni Elijah, hindi ng malakas na lindol o ng malakas na apoy o hangin, kundi ng iyong still small voice sa aming kalagitnaan. Bayaan, Lord, mangusap ka, ikaw magpakita, ikaw magpamalas ng iyong kagilagilalas na kapangyarihan sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makita. Wala po magagawa, O Diyos, sa aking sarili lamang. Ikaw ang mangusap, O Diyos, ikaw ang umabot sa pangailangan ng bawat isa. At sa gabing ito, naniniwala ako ng lubos sa pamagitan ng iyong mga salita, ikaw ang magbibigay ng kagalakan, ng kalakasan, ng encouragement, ng even ng mga pagtuturo na kinakailangan ng bawat isa sa gabing ito. Kaya sa gabing ito, Lord, wala kami ibang inaasahan kundi ikaw lamang, wala kami ibang in-expect kundi ang iyong paggawa at pagkilos lamang sa aming kalagitnaan. Itago mo kami sa iyong dakilang presensya, O Diyos, hanggang sa pagkatapos namin mamaya, ikaw lamang ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. May balik lamang sa iyo, Diyos, ang papuri, ang pagdakila, at ang mataas na pasalamat ay sa iyo lamang, sa tangi at banal na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Muli palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Pauwi sa Diyos ang papuri at pagdakila. At tayo po ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan. Nais kong basahin natin sa gabing ito isang simpleng paksa lamang po na nais kong pagbulay-bulayan natin. Sa 2 Timothy chapter 4, okay. Sabi po dito sa verse 5 hanggang verse 8 ay ating babasahin. Okay. Babasahin ko po sa ESV. As for you, sabi ni Pablo kay Timothy, as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. Can you say amen to the words of God? Amen. Please be seated po. Pagpalang gabi sa bawat isa. At katulad din ng sinabi ng ating MC kanina, bagaman may mga kalungkutan, pero tayo ay, sabi sa Bible, then yet always rejoicing
sapagkat ang ating Panginoon ang siya nagpapagalak sa atin, nagbibigay sa atin ng mga dahilan para magalak. Ba, mga kapatid, bagaman maraming mga problema sa paligid, at katulad ng napag-usapan natin last Wednesday, I'm very thankful sa paggawa ng Diyos last Wednesday. Pag maraming mga kalungkutan kambayan ng Jets, there is always gladness. Gladness in times of sorrows na ito'y hindi matagpuan sa mga inspirational na mga talk or inspirational na mga or motivational na mga quotes, kundi ito matagpuan lamang sa ating Panginoon. Tama sa ating Panginoon, sa kanyang mga paggawa at pagkilala, sa ating kalagitnaan. You know, nung Wednesday, nangungusap ang ating butihing Elder Berchol about gladness of sorrows, and then nung kinabukasan, isa sa mga matanda na rin sa iglesia, ang ating Sister Lisa ay kinuha ng Panginoon. So it's preparing us. It's a preparation din sa mga, especially sa mga kamag-anak ng ating kapatid na nauna na. Merong kagalakan sa panahon ng mga kalungkutan. At hindi tayo manatiling malungkot. Sabi rin sa Banakasulatan, weeping may come in the night, but joy comes in the morning. Sa panahon ng kalumbayan, kalungkutan, ito may katapusan. It will come to pass, sabi rin sa Bible. At lahat ng mga bagay na ating mga dala-dala sa gabing ito, ano mga problema, mga trials, you know, I have read din yung prayer request ng ating kapatid. I think si Brother Ikel, nag-prayer request do sa chat, praying din na matapos silang mga problema, yung mga suliranin. Kung may simula yan, may katapusan. At salamat sa ating Panginoon na siyang nag-ordain ng panahon na yon. Ito, matapos ng yung problema, matapos ng yung trials. Okay? Hindi necessarily kinakailangan mag-rapture. No? Nainiwala ako ng lubos, papatapusin ng ating Panginoon bago mag-rapture. Ano mga utang or mga problema natin sa buhay, it will come to pass, kapatid. Sapagkat, sabi sa mga inspirations, sa mga, mga pangaral before, ang bride, kapag salubong siya sa ating Panginoon, hindi siya parang gulping-gulpe o sobrang trying to survive na lang. Ang bride ay masusumpungan ng ating Panginoon. They are waiting and preparing, pinalakas, pinagalak. At wala na silang poproblemahin dito sa lupa sapagkat all focus ay nasa mga paggawa ng Diyos sa kanilang kalagitnaan at hanggang sa nalalapit sa imminent na pagbabalik ng ating Panginoon. So that's what we believe in, mga kapatid. And that is why have faith, have hope. Lahat ng mga bagay na problema, na pangit, may simula yan ay may katapusan. So, purihin ang ating Panginoon. At ngayon, may a bit of sadness. Of course, katulad ng sabi sa Banakasulatan, makidalamhati tayo sa mga nalulungkot, nalulumbay na ating mga kapatid, especially of those na mga kamag-anak ng ating buting Sister Lisa, Nanay Lisa, na kinuha na ng ating Panginoon. Pero tayo, katulad ng sabi sa Banakasulatan, we always have reasons to rejoice sapagkat lahat ng ito'y plano ng ating Panginoon. At mauwi sa Diyos ang kapurihan at pagdakila sa lahat ng mga bagay na Kanyang pinapaintulot. Nandito rin pala sila Brother Anson. God bless you. Sister Abby, salamat sa ating Panginoon na makasama natin ang ating mga kapatid sa gabing ito. At gusto kong mangusap lang ng unting mga bagay. Hindi rin tayo lalayo sa pinaka parang of course, sa mga recent na mga pangyayari, kinuha ng ating Panginoon, ang ating Nanay Lisa. I'm not sure kung ilang taon na, pero nung ako'y namulat na, matanda na talaga siya sa iglesia. At hanggang ngayon, tumanda na rin ako, ilang years na rin. So, ngayon ay, she's one of the oldest dito sa iglesia. At nung nag-uusap kami ng aking nanay, pinag-uusapan namin, sino-sino ba yung mga sa church na talagang tumanda na? Yung masabi natin, umabot na ng 80s, 90s. I can recall Lola Pilar, I can recall Lola Edna. So yung ilang mga kapatid natin sa ating Panginoon, umabot na ng around 80s or late 70s, 90s. And yet, without a shadow of a doubt, nakita natin ang kanilang contending for the faith. Ang kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya. I was familiar ako sa karanasan ni Lola Pilar kahit na sa kanyang sobrang tanda na edad.
nakabaluktot na. And yet, I have witnessed, umaattend pa rin siya sa gawain, naglilingkod sa Panginoon, umiiyak sa panalangin, hanggang sa dumating yung point na talagang, na dahil sa katandaan din, yung kanyang memory ng hina na naging ulyanin na, and yet, siya ay nanandigan. At naniniwala ko ng lubos from the bottom of her heart, mula sa ating mga matanda na sa iglesia, naniniwala ko ng lubos na sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi man capable na ang kanilang mga katawan, hindi man na nila kayang, for example, in the case of Nanay Lisa, hindi man kayang umatenda ng gawain for many years dahil sa limitations na rin ng kanyang katawan. Pero we believe in the bottom of their hearts, ang kanilang mga puso nagagalak na ipaglingkod ang kanilang mga buhay sa ating Panginoon. Nag-uusap kami na aking nanay. So yung mga lola na rin sa pananampalataya dahil as usual naman din sa life expectancy ng tao, ang mga babae talaga ang mas late kung mas tumatanda ng matagal kumpara sa lalaki. So parang in my recent memory, parang wala pa ganong 80 plus, 90 plus na talagang brother na in recent memory. Pero sa pag-uusap na yun, I can recall yung ang ating late Pastor Franco din, ng mga pangangaral niya bago siya kunin ng ating Panginoon. Di ba? Kung naalala niyo pa? Pinag-uusapan natin yung in last months na kanya pangangaral, pinag-uusapan niya yung about sa topic niyang will fly away. Sa panahon na sabi dun sa Psalm chapter 90, yung tao ay binigyan lamang ng 70 years. Tapos 80 years pa nga kung pinagpala. And yet, ang sabi doon, kahit na umabot siya ng 80 or even 90, ang kanyang buhay ay punong-puno na ng mga troubles. Nahihirapan na, whether physical or sa kanyang mind. So talagang buhay ng mga tao, as we observe, hirap na pagtungtong ng 70, ng 80. Sa panahon nga natin ngayon, 50 pa lang kung minsan, diba? Nahihirapan ng kumilos, nahihirapan ng gumalaw. How much more pa kung 70, 80, at even 90 kung tulutin ng ating Panginoon. At ang sabi doon sa verse na yun, I think verse 10 ng Psalms 19, sabi doon, it's filled with sorrows. Sa panahon ng pagtanda, it's filled with troubles and sorrows. And yet, sabi doon, we will soon pass away, it will all soon be over and will fly away. So hindi pa rin naman troubles up until the very end. Meron pa rin pag-asa, meron pa rin kagalakan na we will soon be gone. Hindi matapos ang buhay na ito na talunan tayo, parang talunan, namatay, natalo. For example, sa may mga karamdaman, natalo sa karamdaman, natalo sa Panginoon ng laman. Ang pag-asa na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon ay hindi ganon, hindi para matalo lang. Kundi ang sabi sa mga sulatan, sabi doon, sabi ni Pablo, I shall give you a mystery. Hindi tayo lahat dito mamamatay, hindi tayo lahat dito mga tutulog. We shall all be changed. At sila na mga nauna na nagpahinga sa ating Panginoon, sabi doon, sila ay unang babangunin. At lahat tayo sama-sama nasasalubong sa ating Panginoon. And we can surely say na ang ating kapatid, Nanay Lisa, Sister Lisa, ay katulad sa mga mapapakinggan natin sa mga pangangaral before, di ba? Kasabi rin ni Pablo, sila Nanay Lisa at ilang pa mga lingkod ng Diyos na nauna na, masabi natin na they have fought a good fight. Diba? Meron pang awit no na they have fought a good fight, they have kept the faith, even do sa verse na ating binasa. Si Pablo, sabi niya, in-express niya, my time is up. Tapos na ang aking panahon, habang minimentor niya si Timothy para sa ministry, ang sabi ni Pablo, patapos na ang aking panahon. I have already fought the good fight, I have kept the faith, I have finished the race, I have finished the course. It's your time, sabi ni Pablo. At sa mga nauna na sa pananampalataya, sila Nanay Lisa, at ilang pa mga kapatid natin na naglingkod sa Diyos, they have fought a good fight. They have kept the faith. They have finished the course. Kahit na gaano man ka sila katagal na naglilingkod sa ating Panginoon kay Kli,
Whether sila man ay kinuha ng ating Panginoon at 50 years of age, tatay ko kinuha 50 years old, or whether sila naglilingkod at 80, 90, they have finished what God has planned for them. At dahil natapos na, it's time for them to return to the rest na nais na ibigay ng Diyos. And as for us, di ba, na-recall ko yung pauto ng ating butihing kapatid, Brother Joey. Diba? As for us, kahit minsan gustuin natin dahil sa sobrang daming problema, if our job here on earth is not over, hindi pa pwede. We are still struggling in this earth. Struggling in a sense na kinakailangan natin makibaka, mag-fight, mag-contend sa pananampalataya. We still need to fight the good fight. We still need to run this race. We still need to keep the faith hanggang sa appointed time ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Whether through the rapture or kung kunin man ng ating Panginoon ang ating buhay, pagpahingahin for a short while bago tayo sama-samang bumangon muli. So, nakita natin ang kanilang mga buhay na nagre-reminisce lang tayo ng onte yung mga lingkod ng ating Panginoon at umabot sa mga tandang edad na pinaglingkod na lang kanilang mga buhay sa ating Panginoon. They have fought a good fight. At gusto kong pag-usapan natin sa gabing ito ang idea or isang phrase lang na related din sa pag-fight ng good fight. Pag-usapan natin ang isang topic, I titled it, Finishing Well. So, ibig sabihin ng finishing well, yung pagkatapos ng ating buhay, whether fighting the good fight, running the race, or keeping the faith, meron lamang itong isang goal, di ba? At once na ma-achieve yung goal, once na ma-finish mo na yung trabaho na pinapagawa sa ating Panginoon, then it's time for you to go up yonder. It's time for you na ikaw ay kunin ng ating Panginoon. At naniniwala din ako ng lubos sa pagbabalik ng ating Panginoon, there won't be any unfinished work. Lahat ng mga pinlano ng Diyos for us, it will be accomplished. Okay? Whether ikaw man ay kabataan or whether ikaw man ay matanda, sa pagbabalik ng ating Panginoon, there won't be any unfinished work. Dahil merong pinlano ang ating Panginoon para sa atin, meron siya mga sinet na mga plans for us. Sabi sa Jeremiah, thoughts of peace, thoughts of prosperity, not of evil. At lahat ng mga plano na yun ng Diyos para sa ating mga buhay, isinet na niya yan. Whether kung tayo man ay kunin ng ating Panginoon or kung dumating man ang rapture, it's already planned out. So I believe na walang parang, nakalimutan kong mag-share dun sa lugar na ito. I believe na bago bumalik ang ating Panginoon, before your work, or before ikaw ay kunin ng ating Panginoon or mag-rapture, your work will be done. Ang trabaho natin ay may matapos na. Kapag ka-rapture tayo, walang regrets. No? Wala nang pag-iisihan. Hindi ko na-share yung aking mahal sa buhay ng salita ng Diyos. I believe that your work will be done. Matapos na ang trabaho at kung hindi mo ginawa, then it's God's will as well. Pero ngayon pala mga kapatid, gawin na natin. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Diba? So kung darating na ang ating Panginoon, katulad ng discussion din last minister's meeting about rapture, the work will be done. Wala nang poproblemahin ng mga preachers na meron pa silang na-miss out ay pangaral. Sabi sa Banal na Sulat, it will all be completed. Once Jesus will come, sabi sa 1 Corinthians, all the fullness will come. Ito yung mga kumpleto na. Lahat na mga kakulangan, it will be completed. So wala tayong problemahin. Wala nang problema sa mga nakalimutan tasks sa ministry. Wala nang problema sa mga nakalimutan dito sa lupa. Our race is over. Tapos na ang karera. At yun lang talaga ang sinet ng Diyos sa atin. For example, kung mayroong mga katulad ng 11-hour worker na sobrang late dumating. Let's say, parang 1 month na lang bago bumalik ang ating Panginoon, andyan na-convert siya.
tas 1 month lang niya binigay ang kanyang buong buhay sa paglilingkod, then that's all His work that needs to be done. Dahil yun yung sinet ng Diyos para sa kanyang buhay. Naalala ninyo yung dalawa na nakahang sa krus kasama ni Jesus, di ba? Yung isa doon na nakasama doon sa pagkapako sa krus, ang sabi niya kay Jesus, alalahanin mo ko when you go into the paradise. At right there and then, diba, hindi na kinakailangan mag-testimony, hindi na kinakailangan mabuhay din ng banal. Right there and then, sabi ng ating Panginoon, you will come with me. Diba? Baligtas siya, kasama siya. And I believe that's only the appointed time that God has set for him. At sa biyaya ng Diyos, siya ay nakatanggap ng awa at habag. At hindi man siya nagpaghal or nagtrabaho. Just like Nanay Lisa, kung ilang years siya naglingkod sa ating Panginoon, marahil seconds lang, tinanggap niya ang ating Panginoon, tapos binawian ng buhay, that's all right. Katulad nung lesson dun sa 11th-hour worker, hindi natin kinakailangan magkumparahan kung gaano katagal o kaikli tayo sa paglilingkod. Ang importante ay, pinaglingkod natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Ba? At lahat ng yun, lahat ng mga heroes of faith, hindi natin kukumpara kung gaano katagal sila naglingkod sa ministry or kung ano mga ministry ang kanilang mga ginawa for this church or for any churches na kanilang ginawa. They have finished well. They have fought the good fight of faith. They have kept the faith. At mabalikan natin yung ating binabasa dito. Sabi ni Pablo, as for me, I am done. Tapos na ako. I have already fought the good fight. I have already, sabi niya balikan natin yung ating binabasa. Sabi niya doon sa verse 7 or verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I am done. I am done with my work. I believe ito yung time na nakakulong si Pablo sa Rome at alam na niya na patapos na ang kanyang buhay. Ilang months na lang, ilang years na lang. He knows. At ang kanyang testimony, I am done. I have already fought the good fight. I have already finished this race. I have kept the faith. That is for me, sabi ni Pablo. Pero, sabi niya kay Timothy sa verse 5, but as for you, Timothy, as for you na mananatiling buhay pa, ang payo niya kay Timothy, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Sabi ni Pablo, tapos na ako. Ito na, matapos na ang pinapagawa ng Diyos sa aking buhay. Pero ikaw, Timothy, you're still alive, you're still young, you're still healthy. Always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. I have already finished what God has done, says Paul. Sabi ni Pablo. Nasa dulo na ako ng aking buhay, ng aking paglilingkod sa Diyos. Pero sa iyo, Timothy, sa atin na mga natiling buhay pa, para tayo ay makagawa din ng ating mga ng purpose ng ating Panginoon sa atin. For us to finish well, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your work or fulfill your ministry. Ang salita ng Diyos ay naniniwala ako ng lubos na ito'y para sa inyo ngayon na nanatiling malakas pa, buhay pa. Okay? Ang ating kapatid ay kinuha na, he did well. She did well. She have fought the good fight. But as for us na nandito, buhay pa, may pakinig pa, nang sabi sa banal na sulatan, sila na mga tengang may pakinig ay makinig na sinasabi ng mga salita ng Diyos. But as for us na natiling buhay, na natiling naglilingkod sa ating Panginoon,
What I want to say sa gabing ito ay katulad ng sinabi ni Pablo, always be sober-minded, endure suffering, even do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. So gusto kong puntahan lang natin yan, Yan yung mga 4 points na gusto kong puntahan sa gabing ito. First thing, sinabi ni Pablo, always be sober-minded. Sabi sa ibang mga translation, watch in all things. Maging mapagmatsyag, maging alerto. Ang ibig sabihin ng sober-minded, literally, ibig sabihin yan ay mag-abstain or maging free sa mga alak or sa mga drugs. Yung mga sober na tao na tinatawag, kung mapapansin ninyo sa internet or social media, may ilang mga tao na talagang addicted sa alak noon or addicted sa mga kung ano mga drugs. And dahil napag-desisyon na nila sa kanilang mga buhay na magbagong buhay, they decided to be sober. From then on, ilang mga araw, ilang mga taon ang lumipas. So, ilang mga tao nagsasabi, they are 10 years sober, hindi na sila nagko-consume ng alak, hindi na sila nagko-consume ng drugs. Yan ay yung mga journey nila, mga pakipagbakan nila sa kanilang mga sarili. At dito, ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, always be sober-minded. Dahil ang mga taong intoxicated, mga taong puno ng wine, or puno ng drugs, ano ba yung mga kalagayan nila? Di ba? They cannot freely, hindi sila makausap ng maayos. Sa panahon natin ngayon, di ba, yung mga madadalas na palainom, may mga aksidente sa daanan nangyayari dahil hindi sila makapag-drive ng maayos. Recently lang may nabalitaan dyan, di ba? Unfortunately, merong konduktor dyan somewhere sa General Trias na nahati yung katawan dahil yung isang unang sumagas sa kanya ay nakainom. Intoxicated. Which means hindi sila makapag-think ng maayos. Hindi sila makapag-function ng maayos. Hindi sila makapagsalita ng maayos. Hindi sila alert. Hindi sila normal na tao. At itong mga taong ito na very intoxicated in a spiritual sense, ganon din. They cannot think right. They cannot speak right. They cannot function properly. At ang nais si Pablo kay Timothy para maranasan din ni Timothy o para maabot niya yung pag-finish ng maayos, matapos ng maayos ang iyong karera, Paul wants Timothy to be sober-minded. Not on a literal sense. Hindi naman, I believe, hindi naman lasinggero si Timothy, but on a spiritual sense. At baka masyado na marami tayong intoxication or pag-indulge sa mga bagay dito sa sanlibutan that will cloud our judgment. Nagpapagulo sa ating mga isipan, tayo ay hindi makapag-function ng maayos towards our Lord, hindi tayo makapaglingkod ng maayos. Bakit? Maraming mga intoxication sa ating mga buhay, spiritual. Hindi tayo makapag-serve properly sa ating Panginoon. Why? We are indulged with so many things. At kinakailangan para tayo ay maka-finish na maayos sa karerang ito, we need to have a clear mind. We need to be sober-minded. Ilang mga translation nagsasabi, we need to be self-controlled. Ang ibig sabihin ng self-control ay kinakailangan kontrolado mo yung sarili mo. Diba? Hindi ka controlled na naman mga influences ng mga bagay sa mundong ito. Controlled ng salapi, controlled ng pride, controlled ng even anger, o kung anong mga bagay. We need to be of clear mind. Importante, meron tayong clear na thinking, sober-minded. Isang talata ng gusto kong basahin sa 1 Peter chapter 4, verse 7. Sabi doon, the end of all things is at hand. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo? The end of all things is at hand. Sabihin yan, patapos na. Lahat ng bagay ay patapos na. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Anong point dito ni Peter? Imagine, parang ang nangyayari, nagiging kulang na sa prayers. Dahil, masyadong clouded ang isipan, masyadong marami tayong mga bagay na we are focused on so many things.
dahil hindi tayo self-controlled or dahil hindi sober-minded, napapabayaan yung prayer. Diba? Which we can all agree. Dahil sa daming mga bagay na kabisihan sa lupang ito, we forget our prayer times. Diba? Even I will admit it. Dahil lahat tayo ay subject dito with so much pressures in life. We do not have a clear mind. Dahil masyadong ang maraming mga bagay na sa isipan natin, we do not have a clear mind to sit down and pray, to ask God sa kanyang kalooban. Sabi ni Pedro, malapit nang matapos. Then look at the world. The end of all things is at hand. Baka tayo ay too much na intoxicated or indulged sa maraming mga bagay sa mundong ito, hindi na tayo alert. Hindi na tayo sensitive sa paggawa ng Espiritu Santo. We have heard, diba, some of the prayers last week. Pag-pray yung anak ng ating butihing kapatid, Brother Emmy, pag-pray si ganito, pag-pray si ganyan. Are we still alert? Pinagpe-pray ba natin ating mga kapatid? Or baka hindi na tayo sensitive enough to discern yung mga pangailangan sa iglesia and to pray for them. Diba? We may have been too much intoxicated sa mundong ito. In as much so na nakakalimutan na nating manalangin. Or even just attend prayer night kung minsan. But yet maraming salamat sa ating Panginoon na siyang punong-puno ng habag at biyaya. Diba? Pero that is a reminder for all of us. We may have been sobra na tayong punong-puno sa ating isipan, sa ating mga puso na mga bagay na pangailangan sa mundong ito. At ang kinakailangan, especially ngayon na malapit na ang mga panahon, when the end of all things is at hand, we need to be self-controlled and sober-minded. Alang-alang, for the sake of your prayers. Alang-alang na magkaroon tayo ng panahon na manalangin. Alang-alang lang para ang ating mga prayers ay maging pleasing din sa harapan ng ating Panginoon. Maraming mga pangailangan sa iglesyang ito. Let's pray for sa mga ating kapatid na nagdalamhati, nagluluksa ngayon. Let's pray sa mga pangailangan. By the way, please include din sa inyong prayers ang next week's youth camp. So nangailangan ng mga kabataan po ng inyong mga panalangin, mga preparations, mga pangailangan ay ang Diyos ang siyang mag-supply. So lahat tayo mga kapatid, we need to pray for one another. Dahil the need is great. Kailangan natin ng panalangin ng bawat isa para sa bawat isa. Dahil malapit ang bumalik ang ating Panginoon. At para tayo maging ready, hindi naman tayo mag-prepare lang na nag-iisa lang. We need to pray for our brothers, our sisters, especially of those na nangangailangan pa talaga ng higit na prayer. We need to be concerned. We need to be sensitive. At baka dahil sa maraming mga bagay na pumapasok sa ating isipan, we are too much intoxicated sa mundong ito. Nawawala na rin tayo. Yung pagiging sober-minded natin, which in turn, napabayaan na rin yung panalangin. So tulungan tayo ng Diyos sa bagay na yan. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga disciples, di ba? Nung nasa Gethsemane na, sabi niya sa kanyang mga disciples, bumangon kayo, watch and pray. Bumangon kayo dyan at baka mahulog kayo sa tukso, sa kasalanan. Another account na gusto kong basahin sa Ephesians chapter 5, verse 18. Sabi doon, and do not get drunk with wine. Kaya yun yung pagiging sober-minded, di ba? Wag, in a literal sense, wag kayong maging drunk with wine. Sabi sa ESV, for that is debauchery. Ibig sabihin ng debauchery or dissipation sa King James, ibig sabihin niyan yung pagiging indulge, yung overindulgence. Yung pagiging too much occupied. Maganda rin yung kahulugan nung ginamit sa King James na word, dissipation.
Sabi doon ng dissipation, yung pag-squander. Ibig sabihin ng squander, di ba? Parang pagiging pagwawaldas, pagsasayang. Dahil sa sobra niyang indulgence sa wine, in both literal and even spiritual, masyadong marami siyang sinasayang. Kaya nga kung mabasahin niyo yung taas na verses dyan, sabi sa verse 16, di ba? Redeem the time. Sulitin ninyo ang panahon because the days are evil. At sila na mga hindi sober-minded, anong ginagawa nila? Nagsasayang ng oras. Nagsasayang ng panahon. Diba? Malapit na matapos ang karera. Malapit na matapos ang race na sinet ng ating Panginoon. At if we are still filled with the things of this world, sabi dito, nagsasayang tayo ng panahon, ng oras. Do not be drunk with wine, but instead, sabi dito, but be filled with the Spirit. Magpapuspos tayo sa Espiritu. Mapuspos ng Espiritu. Maging alert, maging alive, maging watchful and prayerful ang ating mga buhay. At, oh Diyos, tulungan mo kami sa mga bagay na yan. Dahil ang warfare ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga spirito sa kahanginan. Yan yung mga umaagaw sa atin. Yan yung mga nagtatry pa rin magtangka. We have heard last Sunday, diba? The battle is the Lord's. Tapos na ang laban. Dahil ang Diyos natin ay nagtagumpay na. Pero ang kaaway, parang ayaw pa rin sumuko. Kahit alam na niyan talunan na siya, he's still raging on like a roaring lion. Tinatry niyang ma-influence or tinatry niyang i-devour, sabi doon sa mga sulatan, kung sino man ang kanyang madadevour. Pero mga kapatid, huwag tayong paninlang, huwag tayong patalo. Have a clear mind. Tapos na ang pakikipagbaka, says the Lord. At sa lahat ng mga battles sa atin in the mind, in the flesh, whether in problems sa buhay na ito, have a clear mind. The Lord has got your back. Kasama mo ang ating Panginoon. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sa panahon ng problema, sa panahon ng trial, sa kalungkutan, we do not have a sober mind. Iniisip natin kung minsan, suko na lang ako. Ganito na lang gagawin kong as a response sa mga problema na dinadanas natin. Kaya nga kung minsan ang solusyon, magpahangin, may masmasan, kumain ng comfort food, magbasa, or kung anong gagawin para ma-relax, para magkaroon siya ng clear judgment. Di ba? So yun yung importante. We need to have a clear mind, a sober mind, para tayo ay makapag-decide properly sa mundong ito. Hindi dapat tayo mag-decision based sa ating mga feelings. Let's have a clear mind na nagmumula sa ating Panginoon. A self-control. At tayo ay maka-finish well if we have that clear mind. Pangalawa na sinabi doon ni Pablo, you need to have a sober mind. Pangalawa sabi doon, we need to endure suffering. Dahil sa buhay Kristiyano, si Pablo na mismo ang unang makapagsabi, kanyang testimony, na ang buhay Kristiyano ay maraming mga sufferings. May mga sufferings. Kaliwat kanan, ang sabi niya sa testimony niya sa 2 Corinthians, kaliwat kanan ang kanyang mga pagsubok, siya ay na-shipwreck, siya ay hinahunting ang kanyang buhay, hindi niya alam kung saan siya tutuloy dahil ang kanyang buhay ay in danger all the time. And as for us, no, bagaman hindi tayo, wala mang physical threats sa atin ngayon, as of this moment, wala pang mga physical threats sa ating paglilingkod and yet, ngayon naman, ang battle ay nasa kaisipan. We all have emotional threats, yung sa ating mental threats, mga bagay na battles sa atin within ourselves. And for us to finish well, we need to stand and withstand against sa mga gawa ng kaaway. Sabi sa Ephesians, diba, put on the whole armor of God so you may be able to stand and withstand the wiles, the works of the enemy. Kinakailangan natin endure. Kinakailangan natin tumayo to stand and to withstand. Matagalan. Kasi ang gawa ng kaaway, no? Unfortunately,
Hindi na tapos on one go. Kung minsan, may gagawin siya ngayon na pagtagumpay mo, kinabukasan, baka meron na ulit. Diba? Sinasabi nga ng ilan, ang kaaway, 1 step ahead. Pero maraming salamat ang Diyos natin, He's 2 steps ahead, more steps ahead pa. Laban sa mga kaaway. Right? At ang kinakailangan lamang natin gawin, to put on the whole armor of God for us to endure. Endure. Makatagal. No? And for us to finish well, of course, dahil sabi nga sa Banal na Sulatan din, makipot ang pintuan, kinakailangan tiisin. Kinakailangan mag-press on, magpatuloy. Kung may sugat man, kung may mga pains man, dahil masikip ang daanan, we need to endure. Sapagkat sabi rin sa Banal na Sulatan, lahat ng mga pagtitiis natin ay hindi karapat-dapat ikumpara sa kaluwalhatian na nag-aantay para sa bawat isa. We need to run this race with endurance. Yun yung pinag-uusapan natin last Wednesday, diba? Hebrews chapter 12. Basahin natin. Hebrews chapter 12 verse 1. Sabi doon, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Ang karera na binigay sa atin ating Panginoon ay may set distance yan, may set time yan kung hanggang kailan tayo tatakbo. Pero no matter what the distance is, kinakailangan ang takbuhin nito na may pagtitiis, na may endurance. Sa mga nagtatry mag-jogging dito, tumakbo, di ba? Mahirap, hindi natin kayang tumakbo ng sobrang haba agad-agad. Nag-try din ako mag-jogging, hindi siya kaya, especially sa akin na hindi naman fit. Hindi kaya na tumakbo ng beyond my limits. Pagka 5 kilometer agad, masakit na yung katawan, masakit na yung paa, masakit na yung tuhod. Pero, we need to run. We need to run with endurance. Kinakailangan natin strive, mag-effort. We need to run with endurance dahil, sabi dito sa verse 1, andun yung mga cloud of witnesses. They are cheering us on. They are encouraging us na magpatuloy. Sister Liza and Annalisa has become one of those clouds of witnesses. They're cheering us on. Mga nasa Banal na Sulatan natin mababasa ng mga heroes of faith at ang mga kapatid natin na nauna na sa piling natin Panginoon, they have become clouds of witnesses na nag-cheer sa atin. So we need to run this race with endurance. Paano tayo makakatakbo with endurance? Sabi sa verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi sa mga sunod na talata, considering Him. Iko-consider natin siya na na siya ay nagdusa, na naghirap, and yet, nagpatuloy siya. He pressed on. Pinag-usapan ng last Wednesday, di ba? Na siya ay man of sorrow, siya ay lumbay na lumbay, siya ay sa buong buhay niya ay parang walang time na nangumiti ang ating Panginoon. And yet, nagpatuloy siya. Sabi doon, there was a joy that was set before Him. Ano yung kagalakan na yun? Kagalakan na tayo ngayon ay makita, tumanggap kay Kristo at makasama sa Kanyang pagbabalik. That was that joy that was set before Him. Ikaw, tayo ay maligtas. At dahil doon sa reason na yun, sabi sa isang awit, for that earthly reason, tayo lahat, tiniis ng ating Panginoon lahat ng bigat. For that wonderful reason, para tayo lahat ay maligtas. At kung tayo ay nagsasabi na Kristiyano at binubuhay natin kung paano namuhay si Kristo, so should we. Dapat tayong maglingkod, magpatuloy sa karerang ito na may pagtitiis. There are pains in this race. Sometimes may mga hurdles na sinaset ng kaaway. Ang supposed to be straight line na binigay ng Diyos para sa atin, ang kaaway mahilig siya maglagay ng obstacles sa ating mga paglilingkod. Pero we need to run this race.
We need to run this race with endurance. Sino ang role model natin sa endurance? Jesus Christ. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despised the shame, and now is set at the right hand of the throne of God. Siya ang ating example. For us to finish well, sa ating mga paglilingkod ngayon, marami tayong mga problema, we need to endure. We need to stand. Huwag tayo natalikod, tayo atras. Sabi din sa Hebrews chapter 10, I will quote na lamang verse 39, na sabi doon, but we are not of those who shrink back. Sila na mga tumatalikod. Maraming mga tumatalikod sa pananampalataya, pero nawa sa gabing ito, ang testimony natin, hindi kami yon na mga tumatalikod. Kahit na napakaraming mga problema, napakaraming mga trials up ahead. Oh, Lord, hanggang kailan matapos ang mga problemang ito? Pero katulad ng sabi ng isang awitin, yung mga bridges sa likuran ay sinunog ko na because I have reached the point of no return. Hindi kami natalikod. We are not of those who shrink back and destroyed. Kami yung mga nagpapatuloy. Sabi sa upper verse 38, we are like the righteous ones who will live by faith. Tulungan tayo ng ating Panginoon. And that is what we need for us to finish well, endure. Matitiis, mga kapatid. Malapit ang bumalik ang ating Panginoon. Sa mga trials sa ating dinadanas, let's endure. Sa mga bagay na ating pinagpipray ngayon, if we are praying for our loved ones na maligtas sa ating Panginoon, in our prayers, we also need to endure. Pray natin. Huwag tayong susuko, huwag tayong manghihimagod na ikayatin sila na one day sila ay makatanggap sa ating Panginoon. Huh? Brother Emmy, I know you are enduring para sa iyong anak. But just endure dahil kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Whoever among here may mga pangailangan financial, endure. Keep on standing on your faith. Tumayo ka sa bato na si Kristo Jesus at hindi tayo magigiba. And you will finish well if you endure this race. Ikatlong bagay, sabi doon ni Pablo, reminder niya kay Timothy, do the work of an evangelist. It's very interesting, nakuha yung aking attention. Ano ba yung work na evangelist? Ang work na evangelist ay sila yung usually nag-share ng gospel ng ating Panginoon. At hindi naman kinakailangan in pulpit. They share the word of God, they share the gospel, even sa labas. At most commonly, ginagamit natin yung evangelist, yung term na evangelist, for those na mga nag-share sa labas ng mga salita ng Diyos. At yun ay hindi kinakailangan may position na evangelist para gawin natin yun. We can do it. As brothers and even sisters, we can share the word of God, the gospel, ang mga salita ng ating Panginoon at pwede nating bahagi. At kinakailangan natin bahagi sa lahat. Katulad ng sabi ng Banal na Kasulatan, di ba? Kung tayo tumanggap kung ang ating kandila, ang ating ilawan, or ang ating kandila ay tumanggap tayo ng apoy, ng liwanag mula sa ating Panginoon, saan ba natin ilalagay yung kandila? Sa ilalim ba ng bushel para maitago? Hindi. Kinakailangan natin magsilbing liwanag sa sanlibutan ito. Kinakailangan natin magsilbing asin sa sanlibutan ito. At paano natin magagawa yun? Paano tayo magsilbing liwanag sa mundong ito? Ibahagi mo ang iyong tinanggap na salita ng Diyos. Pero mahirap na magbahagi kung wala kang tinanggap. Kaya kinakailangan mong magpapuno sa ating Panginoon. And then, once you are filled with God's Word, those are the things that you will share. Mga kababaihan, mga kalalakihan, tayo din ay tinuturuan ng Diyos na ibahagi ang ating mga natanggap. Mag-testify sa mundong ito. Ilan pa ba sa atin ngayon ang nag-testify ng gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay sa labas? Sa ating mga kamag-anak na mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Sa ating mga kaklase, kaibigan. Sa panahon natin ngayon, very, unfortunately, mahirapan ang mga youths. Aminado. Dahil
I know it dahil sa generation na ito, parang hirap nang i-share, very closed-minded ang mga, especially mga kabataan ngayon, when it comes to Word of God, parang hirap sharean, parang hirap na ibahagi. Pero, you know what, mga kabataan, mga fellow na kabataan, ibahagi lang natin. Ipamuhay lang natin. Huwag tayong patalo sa influence nila. Let our lives speak. Kung di man nila tanggapin yung i-share mo, then let your lives speak. Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Then, kung hindi man nila tanggapin, then it's up to God. Pero, sa bawat isa sa atin, huwag natin pabayaan na hindi maibahagi yung salita ng Diyos natin tinanggap. Ang sabi sa Psalms chapter 96, sa verse 3, ang sabi doon, declare His glory among the nations, His marvelous works among brothers and sisters lang ba? Hindi, among all the peoples. Diba? If we are testifying the good works of our God in this church, dahil most of us here ay mananampalataya na kapag testify tayo dito sa loob ng church, we believe, yes, amen, praise God. Pero how much more na maluluwalhati ang Diyos kapag ikaw mismo ay magpauto ka, mag-testify ka in the midst of the people na mga hindi sumasampalataya sa Diyos. How much glory ang makukuha ng Diyos kapag ikaw ay masumpungan, nag-testify ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay in the midst of the people sa mundong ito. Of course, magandang testimony inside this church, maganda ang mga song offering, maganda na may bahagi natin ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At wag naman po sana tayo ng manghimagod na mag-testify. No? Mapagod na magbalik ng papuri pa salamat sa ating Panginoon. And even more so, ang aking dalangin sa gabing ito, and as we go on sa paglilingkod sa ating Panginoon, as we want to finish this race na finishing well, di ba? Maayos na ating magawang ang nais na ating Panginoon sa ating mga buhay. I pray, tulungan tayo ating Panginoon to share the gospel na meron tayo sa ating mga puso sa lahat ng mga tao. Kung saan tayo dalhin ng ating Panginoon, in school, in work, in office, sa kalye, in streets, sa mga bahay-bahay, tulungan tayo ating Panginoon na madala ang salitang ito na ating tinanggap. Diba? Maganda nga, nakatanggap ka ng salita ng Diyos, ikaw ay maliligtas, ikaw ay may rapture. Pero, hindi ba natin nakikita yung pangangailangan ng mundong ito? Nangangailangan sila ng tagapagligtas, mga kapatid. At wala ba sa atin yung kagalakan na ibahagi itong kaligtasan na ito sa iba? Yun nga yung sinabi ni Jesus, diba? Iniwan niya sa kanyang mga disciples, itong mga tinanggap ninyo, huwag niyo saluhin. Sabi niya sa mga disciples, go out. Tell the world of His word. Baptizing everyone in the name of our Lord Jesus Christ. Make disciples. Yun yung nais ng ating Panginoon. At yun yung dapat natin gawin. Huwag natin kalimutan yun, mga kapatid. Ibahagi natin ang salita ng Diyos na ating tinanggap. At magkaroon tayo ng concern na ang mundong ito nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi tayo yung tagapagligtas. Ang tagapagligtas natin ay si Kristo. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating ibabahagi sa bawat isa sa mga nasa sanlibutan, I do believe, naniniwala ako na ang ating Panginoon naluluwalhati if you become lights of this world. Okay? Huwag lang tayong pailaw dito sa church. Huwag lang tayong maging ilaw dito sa church kasi pagka masyado maraming ilaw sa church, masyado maliwanag, yung spotlight medyo maliwanag sa mata. Kinakailangan natin lumabas. Doon sa mga madidilim na lugar, kinakailangan spread out yung liwanag para tayo magbahagi ng salita natin Panginoon. That's one thing na I would say kinakailangan natin magawa, kinakailangan natin gawin for us to finish well. To live a life of no regrets, especially may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Share the light. Ibahagi mo ang ebanghelyo. Kailan pa natin ibabahagi ang salita natin Panginoon? Baka madatnan tayo na huli na ang lahat. Huwag naman mangyari. Lastly, ang sabi ni Pablo, fulfill your ministry. Lahat tayo ay binigyan ng ating Panginoon
na mga tasks na kinakailangan nating gawin. Mga trabaho. Hindi naman porket right now na nakaupo ang karamihan sa atin dito, sa upuan, wala tayong gagawin. Lahat tayo may trabaho. I am blessed nga dun sa ating mga kapatid na despite ng mga hurdles, ng mga obstacles sa kanilang mga buhay, they have to do the work. They have to do, sabi ng ating butihing Elder Brother Cholo, di ba? Nung tinawagan niya si Brother Joey, they have to do the work. Kahit na mga man of sorrows, they have to do the work of the ministry. At lahat tayo kinakailangan gawin natin mga kapatid. We have to do the work. Sabi ko nga kanina, maraming mga hurdles na ilalagay ng kaaway. And if we are sure na ito ang pinapagawa sa atin natin Panginoon, di ba? Sabi sa 2 Peter, make your calling and election sure. At kung naitiyak ka na ito ang pagdadala sa iyo ng Diyos para gawin ang isang bagay na ito, kung tiyak ka sa iyong calling, sa iyong election, then do it. Gawin natin. While it is called, sabi sa isang talata, while it is called day, habang may liwanag pa, habang nandito pa, may biyaya pa ang ating Panginoon, habang nandito pa tayo sa lupa, gawin natin ang pinapagawa sa atin natin Panginoon. Hanapin natin anong pinapagawa ng Diyos sa atin and then gawin natin. Isa buhay natin, i-apply natin sa ating mga buhay. On the context ng sulat ni Pablo kay Timothy, si Timothy ay in-instruct kanya, nag-mentor siya kay Timothy na possibly mag-take over sa kanya. Dahil si Pablo ay patapos ng kanyang ministry, he is equipping Timothy na mag-take over sa kanya sa mga pinapangasiwa ang mga churches. Kaya ini-equip niya si Timothy, sabi niya doon sa 1 Timothy, Timothy, itong gift na ito na pinagkalob sa iyo mula sa iyong lola, nakita ko na sa iyo yung gift, gamitin mo yan. Fan it into flame, sabi niya kay Timothy. Use it. Magiging mahirap yan, maraming mga challenges kapag kahit sa paglilingkod sa Diyos, sa mga ministries, may mga challenges din. May mga struggles din. Kung babasahin nga lamang natin yung 2 Timothy chapter 4, di ba? Balikan natin yon. Kung babasahin niyo yung upper verses doon, ini-instruct ni Pablo si Timothy on a specific challenge. Ang sabi ni Pablo ay Timothy, preach the word. I charge you in the presence of God, verse 1, to preach the word, sabi sa verse 2. Be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching. Sa panahon nila, ganoon na rin, even now so, sa ating panahon. Hindi na nakakatagal sa mga sound teaching, mga proper teachings ng salita ng Diyos. But having itching ears, they will, sabi dito, accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Gusto nila yung nag-a-agree sa kanila. Gusto nila yung salita ng Diyos, it's what they believe in. No? Yung mga passions nila sa laman, kung anong pininiwalaan nila internally, gusto nila ganun din nag-a-apply yung salita ng Diyos. At yun yung ayaw ni Pablo na mangyari kay Timothy. Sabi niya, Timothy, marami dyan. Sa mga nakikinig sa'yo, hindi yan sila makakatagal. Pero ang sabi niya, ang instruction niya kay Timothy, just do your part. Just do your ministry, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort. Sa madaling sabi, gawin mo lang trabaho mo. Gawin mo lang trabaho mo, Timothy. Kahit na may mga humahadlang. Kahit na may mga struggles. At hindi ba ganun din ang ating mga buhay, mga kapatid? Especially of those, kaya ipag-pray natin yung mga nag-minister sa ating harapan, ano? Let's pray for them, especially of those na mga tumatayo sa harapan, they have so many struggles. At hindi natin makakayanan yan ng tayo lang dahil tayo mga tao. Lahat tayo may mga separate own sets of struggles na ating dinadanas. At hindi ba tayo din yung magtulungan praying for one another para sa success ng katawan ni Kristo. Diba?
Tayo rin na manalangin para sa bawat isa. There will be challenges sa ministry. There will be challenges sa ating mga gagawin na paglilingkod sa Diyos. Whether ikaw ay musician or backup singer, whether tayo ay member ng choir or member ng tech team, or tayo ay nag-share ng gospel, prayer warrior, or whatever ministry that you have right now. We all have sets of struggles. Sa mga prayer warriors natin kuminsan, di ba? Yung lack of time, yung lack of proper sleep, yung lack of proper scheduling ng oras, yun yung naging challenge. Because we all have our sets of challenges. Sa mga dreamers natin, baka dahil sa kulang sa tulog, hindi na nakapanaginip ng maayos. Sa mga nag-speaking in tongue, or sa mga whatever gifts na pinagkaloob ng Diyos, they all have sets of challenges. Kaya we must pray for one another. Let's just do our part for the ministry, for the glory of God. Mahirap yan. Maraming mga striving na kinakailangan. Pero, we need to do it. Hindi para sa ating kaluwalhatian, pero para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang sabi sa Philippians chapter 2, na pwede natin kuning inspiration when we serve the Lord, sometimes yung mga problema, yung mga struggles, na nakakapumigil sa atin para maglingkod. To fulfill our responsibility, our role in this church or even outside this church. Ang encouragement sa Philippians chapter 2, verse 12, sabi doon, "My beloved, as you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." Kinakailangan natin i-work out yung ating salvation with fear and trembling. Not necessarily para maligtas, kinakailangan natin gumawa sa ministry. But to work out means to apply, para sa pamumuhay na tayo maligtas na. Let's live it that way, na may pagkatakot din with fear and trembling. Dahil tayo may daladala ng pangalan ni Kristo. At ang sabi dito, hindi natin kinakailangan mag-alala. Hindi natin kinakailangan stress too much ang ating mga sarili. For it is also God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So whatever challenges natin dinadanas sa ministry, it is God who works in you. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Just do your part. Just do what God wants you to do. At sa biyaya ng Diyos, sabi doon sa banal na kasulatan, sa panahon ng ating kahinaan, ang kanyang kalakasan ay supisyente. His grace is sufficient. Para sa panahon ng ating mga kahinaan, ang kanyang strength is made perfect in our weaknesses. So let's do our part. Yun ay kinakailangan natin gawin para maka-finish tayo ng maayos sa karerang ito. For us to finish well, katulad ng reminder ni Pablo, let's do those things. Gawin natin na, ano yung una? To be sober-minded. To endure this race. To do the work of an evangelist, to share the word of Christ. And do your ministry. Do what God wants you to do. At yan ay kapag isinabuhay natin, then magkakaroon tayo ng same testimony just like Paul. Doon sa langit, we will share, I have fought a good fight, I have kept the faith, I have finished the course. Yun yung sikap natin gawin. Again, katulad ng sabi ko kanina, ang salita ng Diyos ay para sa mga buhay. Para sa mga now living. Nung ating Panginoon, di ba merong account na si Jesus when he came to the depths, nung nangaral siya sa mga sinners doon sa kailaliman, hindi na siya nanermon para maligtas sila. It's just to condemn. It's just to say to them, isinayang nyo, pinabayaan ninyo pagkakataon. But as for us who are living, buhay pa rin. May lakas pa rin, may hininga pa rin. No? Gawin natin ang ating part
for us to finish well. At lahat ng mga bagay na ito, hindi ito magawa ng ating mga sarili lamang. Ito ay sa pamamagitan ng kalakasan at pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Katulad natin binasa kanina, it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Para pag dumating ang panahon, matapos ang ating karera, matapos ang ating pakikipagbaka sa mundong ito, whether by death or by rapture, ang salubong sa atin ng ating Ama sa Langit, well done, good and faithful servant. Enter into my kingdom of rest. At ang sabi dito ni Pablo, hindi na tayo magpapakatagal pa. Sabi ni Pablo dito sa 2 Timothy, balikan natin ang ating verse. Chapter 4. Para kay Pablo, dahil alam niyang kukunin na siya ng ating Panginoon at para sa ating mga nauna ng mahal sa buhay, they've already fought a good fight. Tapos na ang kanilang pakikipagbaka. Brother Siling, Brother Hill, tatlong deacons natin, ating mga kapatid na nauna na, Pastor Franco, all of them, they've already fought a good fight. I have fought the good fight, sabi ni Pablo, verse 7, I have finished the race and I have kept the faith. Natapos na ang kanilang pakikipagbaka. Nanay Lisa, natapos na ang kanyang pakikipagbaka. She has fought a good fight. She has run the race. She has kept the faith. At dahil tapos na ang kanilang pakikipagbaka, anong gagawin natin, mga kapatid? We who are living, we who remain in this earth, anong kinakailangan natin gawin? Anong gagawin natin? At yun yung reminder na sinabi niya sa taas. As for you, be sober in everything, endure suffering, do the work of an evangelist, carry out your ministry fully. That's what we need to do para tayo ay matapos din sa ating mga courses, sa ating mga karera na sinet ng ating Panginoon. As for Paul, sabi niya, tapos na ang kanyang pakikipagbaka, I have already fought the good fight, I have kept the faith, I have finished the race. Sabi niya dito sa verse 8, from now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sabi sa isang awitin, when the battle's over, we shall wear a crown in the New Jerusalem. Hindi nasayang ang pagpapagal. Hindi nasayang ang paglilingkod. Mahirap yung mga binanggit natin kanina. It's hard to have a sober mind, to endure, to do the work of an evangelist, and even do the ministry. We will face different sets of challenges. Pero huwag tayo maglala. Yung mga pagsumikap natin sa paglilingkod, hindi nakakalagpas sa paningin natin Panginoon. Kahit na dumating sa panahon na ikaw maging bedridden, pero deep in your heart, nagawa mo na ang kalooban ng ating Panginoon, then, sabi dito, on that day na in-appoint ng ating Panginoon, there is already a crown of righteousness reserved for you. There's already a crown reserved for you. Sa ating mga kapatid na nauna na, meron na silang natanggap na corona. For you, brother, for you, sister, nandito ngayon, nakakarinig pa rin, nakaka-function pa rin na maayos ngayon, nakakahinga pa rin by the grace of God. Just do the work. Huwag tayong manghihimagod. Mapagod man, tulungan tayo ng ating Panginoon na mabigyan ng kalakasan as we live day by day sa mundong ito. Bigyan tayo ng kagalakan, bigyan tayo ng encouragement na magpatuloy. At mga kapatid, hindi sayang ang ating paglilingkod. Hindi sayang ang pagtitiis o paglilingkod ng ating Nanay Lisa for many years, and nagtiis siya sa pagbigay na ng kanyang katawan, tiniis niya, hindi na naka-attend. And yet, up there in heaven, she has received the crown.
So mga kapatid, if we want to finish well, let's continue to do the work. By God's grace, magpapatuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Sabi sa isang awitin, we will work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. And we will be gathered home. So pagkatapos ng trabaho, ng toil, hanggang sa pagbabalik natin Panginoon, ang dulo nun ay tayo mag-gather pabalik sa tahanan natin. Ang salitang ito ng Diyos ay para sa atin ngayon. Ito yung ini-entrust sa atin ng mga buhay pa. We who are living. Katulad ng pag-entrust ni Pablo kay Timothy ng mga salitang ito, God is entrusting it to us. Mga buhay pa, may kalakasan pa. Yung mga nauna na sa atin naglilingkod, they have become clouds of witnesses. Na nag-set ng path, nag-set na ng example para ating sundan din. Magpatuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung, habang ako nag-prepare, naalala ko yung awit na Find Us Faithful. Diba? Ang desire doon, ang sabi ng singer nung awit, ang desire niya, bayaan na sa kanyang buhay din. Habang binubuhay niya ang mundong ito, kung paano ang mga nauna sa kanya ay naging example sa pananampalataya. Ang gusto niya rin sa kanyang buhay ay, sabi doon sa chorus, oh, may all who come behind us find us faithful. May buhay ko rin ang aking buhay na tapat sa Diyos, na naglilingkod ng maayos ng tama. Hindi para i-please ang tao o ang sino man, kundi mauuwi sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Those who have lived before us, they have lived a holy life, halimbawa para sa atin ngayon na manatiling buhay pa. So mga kapatid, ipaglingkod natin ating mga buhay sa ating Panginoon. Ating palakpakan natin Panginoon. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Mauwi sa Diyos ang kapurihan at kadakilaan para salamat. Tayo yumuko at magpasalamat sa ating Panginoon. Kailan namin Diyos, sa gabing ito nais na magpasalamat. In the simplicity of your word, Lord, we want to thank you for a reminder na ang bawat hininga ay pinagkaloob mo sa amin means na kinakailangan pa naming takbuhin ang karerang ito, maging tapat sa paglilingkod. Lord, tulungan mo kami. Maraming mga struggles sa buhay na ito, maraming mga problema, mga tiisin, mga trials. And yet, Lord, maraming salamat sa iyong mga salita that reminds us na magpatuloy lamang, magsumikap sa paglilingkod, to share your gospel, to share your word, have a clear mind, have a clear eyesight sa goal na nilagay mo sa aming mga buhay. O Diyos, tulungan mo kami naman natiling buhay pa, pinagkalooban mo pa rin ng hininga sa araw na ito. Tulungan mo kami na ipaglingkod ang buhay sa iyo, Diyos. Bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami, O Diyos, ng pagtatagumpay sa mga gawa ng kaaway na Ikaw, O Diyos, ang nagsabi na Ikaw ay tapos na nagtagumpay. Tapos na ang trabaho. Sabi mo, O Panginoon, it is finished sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng mga pangailangan, lahat ng mga pinagdaanan sa gabing ito, it is already finished by your grace, Lord. Sa gabing ito, Lord, ang aking prayer ay para sa bawat isa. Patuloy kang magpalakas, patuloy ka, O Diyos, na umabot, patuloy ka, O Diyos, na magbigay ng inspiration, ng motivation para makapagpatuloy sa iyo, Diyos. At mayaan na sa mga sandaling ito, kung may mga kalumbayan man o kalungkutan, may we find comfort in your word na ikaw ang nagsabi, O Diyos, na hindi sa walang purpose, hindi sa walang dahilan naman nangyayari sa aming mga paligid. It's for our good, sabi mo sa iyong mga salita. Kaya Lord, may this sorrow, may this sadness sa aming mga pinagdaanan sa buhay, Lord, makita namin ang mabuting purpose mo sa aming mga buhay. Kayaan, Lord, na kami ay lumakad, trusting in you, hoping, believing na ikaw ang Diyos na may hawak sa amin from the start of this journey hanggang sa dulo. For you are the author and the finisher of our faith. Palayan mo, Diyos, ang bawat isa at bayan ang mga salitang amin na pakinggan ay mauwi lamang sa iyo ang kapurihan. Lahat, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo ang papuri, pagdakila, pasalamat in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.